Mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa. Maraming nagtatahimik, ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at naghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. No limitangere. Alamin niyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin na nagsasaya. Parang walang problema. O di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa Kalianaloge ng Binondo, sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Isang gabi sa kanyang tahanan, Jesus Mariosep, magidlay lang kayo mga bulagsak. Napakalaking handaan nito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman. Hindi niya naaalalahin na gumasta ng labis. nahahati ang bulwagan ng bahay sa dalawa. Sa isang banda, naroon ang mga kalalakihan at kababaihan. Nagkakasayahan sila habang nagpapalitan ng mga kuro-kuro at biruan. Sa isang banda ay makikita sina Padre Damaso, ang dating kura ng San Diego, si Padre Sibilia, na kura ng Binondo, si Ginoong Larua at si Teniente Guevara. Kumpara sa mas maraming mga nasa kabilang banda, mas maingay pa ang usapan ng apat na nabanggit. Pinakamaingay sa kanila si Padre Damaso. Nakakayamot ang bansang ito. Halatang ibang pamamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro mga Indyo ang nakatira. Ayoko talaga sa mga Indyo. 2 taon akong nagsilbi at nagtitiis sa pagdidildil ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang kura paroko. Ngunit nang umalis ako, iilang matatanda at hermanos terceros lamang naghatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso, sapagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang hindi tinuri ni Tiago ang sarili niya bilang Indyo. Malayong-malayo na siya sa ganoong mga walang galang na tao. Sigurado naman hindi naman kasing saklap ng nangyari sa inyo ang sa amin. Naku, sigurado akong nagsasayang ka lamang ng pera sa pagpunta rito. Wala kang ibang kakainin kundi tinola sa mga handaan at matutulog na hindi nasisiyahan. Natigilan ng lahat nang biglang dumating ang may bahay, si Kapitan Tiago, kasama ang isang mukhang galing sa mahabang paglalakbay. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigang, si Don Rafael. Sino kaya ang bisitang kasama si Don Tiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Galing siya sa Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Ikinalulugod ko pong kayong lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ikinagagala ko pong makita muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali ako. Patawad ho, Reverensya. Hindi ka nagkakamali, iho. Ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ang iyong ama. Kung gayon na ikaw palang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyahang na pagkait sa iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Isang mabait na taong iyong ama. Nakilala ko at malimit kong makasama ang inyong ama at masasabi kong isa siya sa mga kagalang-galang at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi ng mga papuri ninyo sa aking ama ang mga duda ko tungkol sa nangyari sa kanya. Gayong ako na ang kanyang anak ay walang kaalam-alam. Pagkaraan ay makikita si Ibarra na nakikipagkilala sa mga kalalakihan at kababaihan sa kabilang banda ng bulwagan. Marapatin ninyong gayahin ko ang tradisyon sa Alemanya na pagpapakilala ng bisita kung wala siyang kakilala. Ikinagagala ko kayong makilala. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Kinagagala ka naming makilala, Crisostomo Ibarra. Kahit na magaganda ang mga taga-Europa ay wala pa rin tatalo sa ganda ng mga kababaihan dito sa ating bansa. Sus! Kasinungalingan. Marahil ay dala mo rin ang iyong tinuran mula sa ibang bansa. Natigilan uli ang lahat nang may ipinahayag si Kapitan Tiago. Mga mahal kong panauhin, halina't pumunta tayo sa hapag. Handa na ang hapunan. Masayang nagsipuntahan sa hapag ang mga panauhin. Nag-alukan pa ng silya ang dalawang kura
kahit na parehas silang gusto umupo sa kaliwang kabisera ng mesa. Sa huli ay naupo rin si Padre Sibilia sa silya na ikinasama rin ng loob ni Padre Damaso. Naupo na lamang siya sa tabi ng pari. Tinola ang pinahanda ni Kapitan Tiago gaya ng inaasahan. Nagpasahan na ng ulam. Ang mas masaklap, puro lieg at pakpak ang natira kay Padre Damaso, habang sa iba ay puro hita. Dahil sa sobrang inis, ay humigop na lamang siya ng sabaw at dinurog ang papaya na may malakas na tunog mula sa pinggan, at saka padabog na ibinagsak ang kubyertos sa tabi ng pinggan. Nang malapit nang matapos ang hapunan, ay nagsalita si Ginoong Laruja. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang ay nakalimutan mo na ang iyong bayan. Ang totoo po niyan ay parang ang aking bayan ang tila nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang aking bayan kahit na ako'y malayo. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina, kahit kailan ay hindi ako nakalimot sa aking bayan. Sa mga bansang napuntahan mo, ano para sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya ay wala na akong naibigan pa kundi ang ating bansa. Pagkatapos ko kasing mabasa at mapag-aralan ang kasaysayan at kultura ng isang bansa ay nakakalimutan ko na rin ang magaganda kong naaalala sa bansang iyon. Kung gayon, ay isa kang bulag na hangal, iho. Bakit ka pa nagsasayang ng pera upang pumunta ng Europa kung wala ka namang nagustuhan? Ang iyong mga napag-aralan ay alam din naman ng kahit sinong mag-aaral na tanungin mo sa ating bansa. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan-ganyan din ako sa pakikutungo sa akin noong bata pa ako at mukhang hindi na siya nagbago. Salamat pa rin sa kanya dahil nagugunita ko ang mga panahong ang kanyang reverensya ay madalas dumalaw sa aming tahanan at nakakasalo sa pagkain ng aking ama. Ay naku! Naway tanggapin niyo ang aking senserong paumanhin. Senyores, Kapitan Tiago, kababalik ko lamang mula sa Europa kaya't naway maintindihan ninyo na kailangan ko agad na lumisan. Tutungo pa ako ng San Diego sa Makalawa para sa Todos Los Santos kaya't may kailangan akong takatagpuin. Hindi ka na ba talaga mapipigil ng umalis? Sana'y maghintay mo pa ang pagdating ng aking bulaklak na si Maria Clara. Alam kong matagal ka na niyang hinihintay. Paumanhin aking don, ngunit mahalaga ang aking kakatagpuin ngayon. Muchas gracias sa hapunan, Kapitan. Walang anuman, Ibarra. Patnubayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Pagkaalis ni Ibarra ay halata sa mukha ni Padre Damaso ang matinding inis tungkol sa buong araw. Nakita nyo? Minsan ay napakasama ng nagiging bunga ng pagpapadala ng inyong mga anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumalaki ang kanilang ulo at tinuturing na ang sarili na mas mataas. Nawawalan sila ng galang. Si Ibarra ay lumalakad na di batid kung saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng binundok. Nagpatuloy siya sa daang sakristiya. Naroon ang mga inchik na nagtitinda ng sorbetes at mga babaeng nagbibili ng punong kahoy. Diyos ko, sa gabing ito'y parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Naramdaman niya ang dantay ng isang magaang kamay sa kanyang balikat. Namalas niya ang tinyenteng nakangiti. Binata, mag-iingat ka sa mga lihim ninyong kaaway. Ang nangyari sa inyong ama ay dapat maging isang aral sa inyo. Ipagpatawad ninyo sa wari ko'y naging mahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakabatid ay wala ako o kahit ang aking ama na mga lihim na kaaway. Madalas, ang sobrang kapanatagan ay nagdadala sa atin sa ilang kapahamakan. Hanggang sa huling hinanga ng inyong amang si Don Rafael ay hindi siya makapaniwala na mayroon pala siyang nagtatagong mga kaaway. Ngayon ay alam ko na ang dahilan kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalangan na magsabi sa akin ng mga nangyari sa aking ama. Ngunit, bakit siya nakulong sa piitan? Ano ang naging kasalanan niya? Ang tanging kasalanan niya ay dahil siya ang pinakamayamang tao sa buong San Diego. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang mabulok sa bilangguan sa bansang ito ay maituturing na kabayanihan. Ang iyong ama, gaya ng alam ng mundo, ay isa sa mga kagalang-galang na tao sa buong San Diego. Ngunit kinaiinisan at kinamumuhian rin siya ng iba sa kanyang mga kababayan. Dahil sa siya ay may naiibang filosofiya mula sa nakararami. Pinapalagay ng mga kaaway niya na siya ay isang erehe at pilibustero. Mula sa pulpito ng simbahan ay kinakalat ni Padre Damaso ang ganitong mga pasaring, kahit na walang pangalang nababanggit. Wala naman kasi higit pang bobo sa mga taong nagkukunwaring matalino. May mga tao kasi nagmamarunong sa pamamalakad ng pamahalaan.
Ngayon wala naman silang alam. Kaya't kung kayo'y tumulat sa mga ganito, ay magsisi kayo. Hindi dapat nakikialam ang mga mamamayan sa pamamalakad ng pamahalaan, lalo na kung sila'y namangmang at walang pinag-aralan gaya ng iba. Minsan ay may isang artilyero na nangongolekta ng tributo sa mga mamamayan. Ang artilyerong ito ay mangmang at hindi marunong magbasa at sumulat. Galit ang mga tao sa kanya dahil sa kanyang kalupitan. Upang makaganti, ang ibang mga mamamayan ay binabaligtad ang kanilang sedula kapag pinipirmahan na ito ng kabesa. Isang araw, isang bata kasama ang kanyang kapatid ang nanloko sa kabesa. Ginoo, maaari mo bang basahin ang laman ng sulat? Umalis kayo sa dinaraanan ko kung ayaw niyo makulong sa kwartel. Talaga? Igukulong mo kami? Basahin mo muna to. Ano ka ba? Hindi siya makakabasa kasi mas matalino pa ang tiyan niya kaysa sa ulo niya. Mga lapastangang bata! Nakita noon ng ama mo ang nangyari kaya't sumaklolo ito sa mga bata. Maawa ka sa mga bata, Ginoong Kabesa. Huwag mo silang saktan. Huwag kang makialam dito, tanda. Iyan ang dapat sa iyo. Nakita iyon ng mga tao. Sinaklolohan nila ang artilyero at naidala sa pagamutan. Kinalaunan ay namatay ang artilyero na siyang ay kinakulong ng iyong ama, Ibarra. Lumabas ang kanyang mga lihim na kaaway kasama si Padre Damaso. Malapit na sana siyang mapalaya noong hindi mapatunayan sa tribunal ang kanyang kasalanan. Ngunit inakusahan siya ng iba pang salang hindi niya ginawa. Lumipas ang ilang taon at hindi na malaman ang tunay na sakdal sa kanya. Naroong siya ay kasama sa ilang himagsikan ng mga tulisan, nangamkam ng mga bukid, isang erehe at pilibustero, nagbabasa ng mga pahayagan mula sa Madrid, nagtatago ng mga liham at larawan ng isang binitay na pari at marami pang iba. Nagusot ng nagusot ang usapin. Sa wakas ay umiral din ang katwiran. Mapalalaya na siyang muli dahil sa kawalan ng ebidensya sa mga paratang. Ngunit sa kasawiang palad, namatay na ang iyong ama dahil sa hindi magandang kondisyon sa piitan. Nabulok siya sa bilangguan dahil sa kanyang kayamanan. Patawad, Senyor Ibarra. Ngayon ko lang nalaman ang tunay nangyari sa aking mahal na ama. Napakalupit ng sinapit ng aking ama. Patawad po, ngunit kailangan ko nang umalis. Ipauubaya ko na lamang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari upang kanyang ikwento. Muchas gracias, Teniente, sa pagbabahagi mo ng inyong alam sa nangyari sa aking ama. De nada, Senyor Ibarra. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Nagpunta na sa kwartel ang tenyente habang sumakay naman si Ibarra ng kalesa at nagpahatid sa Fonda de Lala. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, Nabusog kaya ang mga bisita sa handaan, Isabel? Palagay ko'y oo, Santiago. Paniguradong nabusog sila sa dami ng handa. Nakalulungkot lamang at kailangang umalis agad ni Ibarra sa gitna ng kasiyahan. sa pag-uusap ng dalawa ay sumabad si Maria Clara, ang kanilang tinatanging dilag. O siya, maiwan ko muna kayong mag-ama at mag-aayos pa ako sa kusina. Tila yata may bumabagabag sa iyong kalooban naman. Mayroon nga po ba? Wala naman, Iha. Nagpapasalamat lamang ako sa Panginoon at binihiyaan niya tayo ng maayos na buhay. Ngunit sa wari ko'y mas masiya sana tayo kung ang iyong ina ay hindi nawala sa atin ng maaga. Ama, huwag niyo nang balikan pa ang nakaraan. Mabuti pa ay matulog na kayo. Panigurado ay pagod na kayo mula sa pagtanggap ng mga bisita kanina. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos at binihiyaan niya ako ng napakabait at napakapitagang anak katulad mo. Habang nahihiga si Kapitan Tiago sa kanyang kama, ay naiisip niya ang mga panahong lumipas. Kung buhay lamang talaga si Pia, ang kaligayahan ko ay paniguradong buong buo. Naaalala pa noon ni Kapitan Tiago ang mga larawan ng nakalipas, ang pagsayaw nila ng asawa sa Ubando upang magkaanak na sinundan ng kanyang pagiging tatay kay Maria Clara. Nawala lamang ang saya sa kanyang mukha nang maalala niya ang pagkamatay ng kanyang kabiyak. Namatay ito dahil sa hirap ng panganganak kay Maria Clara. Hay buhay, o Pia, aking mahal na esposa, naway makapiling ng lumikha ang iyong kaluluwa. Sumalangit ka nawa. Kinaumagahan, makikita si Maria Clara na nakaupo sa isang silyon katabi ng isang bintana, abala sa pagbuborda. Baka sa kanyang kilos na may hinihintay siyang bisita.
Mahabaging Panginoon, tanghali na. Ano kayang dahilan ng kanyang pagkahuli? Ang kanyang pagkainip ay napawi nang may kalesang pumara sa tapat ng kanilang tahanan. Oo! Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko po sana makausap si Maria Clara. Ay, nandyan siya sa loob. Halika, tuloy ka. Como estas, Ibarra? Salamat naman at dumalaw ka muli sa aming tahanan. Magandang tanghali, Don Tiago. Nais ko lamang po sana makausap ang inyong anak. Abay sige. Clarita, nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo siya sa kwarto at malamang ay nag-aayos iyon o nahihiya. O, ayun na siya. Maari na kayo mag-usap sa azotea. Kailangan mo ba ng maiinom, Ibarra? Gracias, senyor. Ngunit hindi na ko kailangan. Maya-maya pa ay makikita na ang dalawa nag-uusap sa azotea. Maswerte ako at naipagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi, ay hindi na ako makikipagkita pa sa isang babaeng katulad mo. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro'y dahil dyan ay nabihag mo ang mga maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ba ako hahanap ng iba? Sinungaling, hindi ako makapaniwalang sinasara mo ang iyong mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyong ikaw ang aking pinakaiibig. Patawad aking sinta, ngunit kailangan ko ng lisanin ng iyong piling. Bukas ay Todos los Santos, kaya't kailangan kong puntahan ng isang tao doon upang tulungan ako bukas. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam aking minamahal. Patnumayan ka nawa ng may kapal. Halata sa mukha ni Maria Clara ang sobrang kalungkutan. Tingnan mo ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo naman nalaman iyon? Hindi ka pa naman nakakaranas umibig, hindi ba? Hay nako, Tiago. Ako'y tigil-tigilan mo nga. Hindi ako manhid sa mga dating manliligaw. Clarita, kung ikaw ay nababagabag, magtulos ka ng kandila para kay San Roque at San Rafael. Paniguradong gagabayan nila si Ibarra para sa kanyang paglalakbay. Kinaumagahan, aalisin na Tia Isabel at Maria Clara nang makasalubong nila si Padre Damaso na papunta ng kanilang bahay. Magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga rin, Isabel, Maria Clara. Mukhang may pupuntahan kayo ah. Saan ang inyong tungo? Pupunta kami ng Beaterio, Padre. Kukunin ko lamang ang aking mga natitirang gamit doon. Sige. O bueno, kakausapin ko lamang ang iyong ama. Naway ligtas kayong makapaglakbay. Muchas gracias, Padre. Tingnan lamang natin kung sino ang masusunod sa atin. Nang umalis na ang dalawa, pumanhik na ng hagdan ang pari habang mukhang may iniisip. Santiago? Santiago! Padre, ano ang sadya ninyo? May gusto akong sabihin sa iyong importante. Doon tayo sa lugar na hindi tayo maririnig. At nang matapos ang pag-uusap nila, Tandaan mo ng mabuti ang mga sinabi ko sa iyo, Santiago. Inisip ko lamang ang iyong kapakanan. Naiintindihan ko ho, Padre. Masusunod ang inyong kahilingan. sa pagkabagabag ni Kapitan Tiago ay pinatay niya ang pasindi niyang kandila kahapon kay Maria Clara. Bueno, aalis na ako. Sinabi na nga ba at ang kahilingan ko rin ang masusunod? Samantala, sa San Diego ay abala ang mga sepulturero sapagkat bukas ay Todos los Santos. Nag-uusap ang dalawa sa kanila habang may hinuhukay na bangkay. Oy, sa ibang lugar na tayo maghukay. Bagong-bago pa yan. Pare-parehong bagong libing ang mga yan. Ayoko na. May dugo pa ang mga buto at ang buhok. Masyado ka namang maselan. Kung ikaw pa ang humukay ng ginawa ko, isang bangkay na 20 araw pa lang naiilibing. Madilim ang gabi noon, umuulan, namatay pa ang aking ilawan. Nakakakilabot naman ang sinabi mo. Natanggal ang paho sa taol, kaya't lumabas ang kalhating katawan ng bangkay. Saksakan ng baho ang bangkay at binuhat ko pa iyon sa gitna ng malakas na ulan. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo hinukay ang bangkay? Sinong nagutos sa'yo? Sino pa, kundi ang kurang malaki. Anong ginawa mo sa bangkay? Para ang Gwardiya Sibil kung magtanong, ang utos sa akin ng kurang malaki, ilibing ko sa libingan ng mga inchik ang bangkay na hinukay ko. Hindi ko nagawa,
dahil malakas ang ulan saka malayo ang libingan ng mga inchik. Ayoko nang maghukay. Natamaan ko yung isang bungo. Nabiyak. Paniguradong hindi ako makakatulog mamayang gabi. Dahil sa Todos Los Santos noong araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagdagsa ng mga tao. Pumunta rin si Ibarra para bisitahin ang puntod ng ama kasama ang isang utusan. Alam ho ba ninyo ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito. Tinamnan ko ho ng halamang adelfa ang puntod at nilagyan ng malaking krus upang hindi ko ito makalimutan. Nakalipas na ang ilang oras, ngunit hindi pa rin nila makita ang puntod. Akala ko ba'y alam ninyo ang kinalalagyan ng puntod ng aking ama? Dispensa po, senyorito. Alam ko naman po talaga yun eh. Hindi ko lang po talaga maintindihan kung bakit tayo nawawala. Ayun po, oh. Alam ko ho ay dyan siya nakalibing. Magtanong ka doon sa sepulterero kung bakit ganoon ang puntod. Mawalang galang na po. Alam po ba ninyo kung nasaan ang malaking krus sa puntod na iyon na may pangalang Don Rafael Ibarra? Ah, yung krus sa puntod na may mga bulaklak. Sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinasunog yun ng kurang malaki. Kung gayon ay bakit hinukay pa ang bangkay ng aking papa? Saan mo dinala ang bangkay niya? Inutos po ng kurang malaki na ilibing siya sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman ang sinabi niya? Hindi po. Mabigat noon ang bangkay at napakalakas ng ulan. Kaya inilaga ko muna sa ilog ang bangkay niya. Patawad po, senyor. Sa sobrang sakit ng nadama para sa ama ay hindi na napigilan pa ni Ibarra ang damdamin. Nang hindi na niya kaya, ay mabilis siyang tumalikod at tumalis. Sa kanyang daan pauwi ay nakasalubong niya ang kura ng San Diego, si Padre Salvi. Tidignan siya ng masama ni Ibarra. Hinila ang kanyang suot na satuna at kinausap. Ikaw ba ang gumawa ng ganoong kalapastanganan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Kung ano man iyon, sinasabi ko sa iyo, ngayon pa lamang na wala akong alam tungkol sa sinasabi mo. Kung hindi ikaw, edi sino? Sigurado akong hindi ako ang iyong hinahanap, kundi ang pinalitan kong kura na si Padre Damaso. Sobrang galit at muhi ang naramdaman ni Ibarra para kay Padre Damaso. Dahil sa kanyang hindi mapigilang emosyon ay tinahak na lamang niya ang daan patungo ng kanilang bahay. Ang pari naman ay nabuwal sa pagkakabitaw sa kanya ni Ibarra. Patawad po, reverensya, para sa aking senyor Ibarra. Hindi po niya alam ang kanyang nagagawa dahil sa sobrang galit. Napatawad ko na siya, ngunit kahit para sa akin ay napakasakit na sinapit niya. Hindi ko siya masisi sa kanyang nagawa. Gabayan nawa siya ng may kapal. Nakauwi na si Ibarra ng kanilang tahanan. Galit at malungkot pa rin siya, kaya't noong siya na lamang ang nasa bahay ay ibinungusan niya ang kanyang emosyon na parang hindi pa niya iyon nagagawa noon. Hindi na alintana ni Ibarra ang paglipas ng oras hanggang sa tumunog ang pana sa kampanaryo ng simbahan. Samantala, sa ikalawang palapag ng kampanaryo ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio. Magkapatid na sa kristan ng simbahan. 10 taong gulang si Basilio habang 7 taong gulang si Crispin. Crispin, hilahin mo ng mabuti ang tali. Magpahinga naman tayo. Kanina pa tayo nakatayo at nagpapatunog ng kampana. Hindi pa pwede. Papagalitan tayo ng sakristan mayor. Oo nga pala. Ilan daw ang susweldohin mo ngayong buwan? 2 reales lamang, Crispin. Bayaran mo na kaya yung sinabi nilang ninakaw ko na ginto sa simbahan. Sige na, para hindi na sila manggulo at makauwi na tayo. Nako, Crispin, 2 multa na ang inabot ko sa sakristan mayor. At ang sinasabi nilang ninakaw mo ay 2 onsa na ginto. 22 reales iyon. Kumbagay 32 kamay. Hindi sasapat ang sweldo ko sa hinihingi nila. Natatakot na kasi ako eh. Napakasama kasi ng kura at lalo na si Kristan Mayor. Napakasinungaling nila lahat. Umuwi ka na lang ngayon. Sabihin na lang natin sa inang ayaw na nating magsakristan. Alam ko na mapaniniwala ang kaniinang, kaya ikaw na lang ang magsabi sa kanya. Sabihin mo sa inang na may sakit ako, kaya hindi ako makauwi. Huwag kang magsalita ng ganyan, Crispin. At dumating ang tinuturing nilang berdugo ng simbahan, ang sakristan mayor. Mga pasaway na bata, kahit kailan kayo, wala na kayong magawang tama sa simbahan. Ikaw, Basilio, magmumulta ka ng 2 reales dahil sa hindi magandang tunog ng kampana. Hindi ka rin uuwi ng alas 8 kundi alas 10 na ng gabi. Ngunit huhulihin na ako ng gwardya. Wala akong pakialam. Sasagot ka pa? At
At ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo inilalabas ang 2 onsang gintong ninakaw mo. Kahit kailan mga wala kayong galang, pati simbahan pinagnanakawan ninyo. Hindi ko naman po yun ninakaw. Wala po ako ninakaw na kahit ano. At sumasagot ka pa? Ito ang sayo. Aray ko po, tama na po. Tama na po, maawa na kayo. Huwag mo akong pigilan. Huwag mo akong iwan, huwag mo akong iwan. Crispin! Wala nang nagawa pa si Basilio para sa kapatid. Tanging mga hambalos, impit na sigaw at daing na lamang ang kanyang narinig. Pagkatapos noon ay nakabibinging katahimikan. Pagdating ng 10 ng gabi ay nakapingid na ang buong simbahan, kaya't kinalag niya ang tali ng batingaw upang makapagpadauslo siya mula sa bintana ng kampanaryo. May maririnig na 2 putok ng baril sa lansangan, ngunit walang sino man ang pumansin. Samantala, sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampani na Sisa, ang ina ni na Basilio at Crispin. Masaya siyang nagluluto ng tuyong tawilis, tapang baboy ramo at isang hita ng patong bundok na nahingi niya kay Piloso Potasio. Nagsaing din siya ng maputing kanin at namitas na kamatis sa kanyang bakuran upang gawing sausawan. Naku, siguradong matutuwa ang mga anak ko sa inihanda kong ulam. Nakikita ko ng gutom na gutom sina Crispin at Basilio mula sa simbahan. Siguradong magugustuhan ni Crispin ang tuyong tawilis na pinakapaborito niya na pinipigaan ng kamatis at buti na lang nakahingi ako kay Piloso Potasio ng tapang baboy ramo at hita ng patong bundok. Siguradong maglalaway si Basilio kapag nakita ito. Habang naghahanda si Sisa ay siya namang pagdating ng kanyang asawa, si Pedro. Nagugutom ako, Sisa. Aba, ang sarap ng hinain mo ah. Matikman nga. Pero Pedro, sa mga... Bago pa matapos si Sisa ang sinasabi, ay nakain na ng kanyang sugapang asawa ang ulam. Wala na lang siyang magawa kundi pigilan ng luha. Aalis na ako. Hindi mo man lang hihintayin ang pagdating ng mga anak mo? Alam ko ay susweldo si Basilio ngayong araw. Ah, ganun ba? Ipagtabi mo ako ng ₱1. Sige na at baka mahuli ako sa sultada ng tinali ko. Wala nang nagawa pa si Sisa. Sobra ang kalungkutan niya kaya't pinasaya na lamang niya ang sarili sa pagkanta. Nagluto na lamang siya ng natirang 3 pang tawilis at tiniis ang kanyang gutom. Dahil alam niyang hindi nakakasya pa ang ulam sa 3 katao. Nagulat na lamang siya dahil sa sumunod na nangyari. Dumating si Basilio na humahangos. Inang! Inang! Buksan ninyo po ang pinto! Nanginig sa takot si Sisa nang marinig ang tinig ng kanyang anak na parang humahangos. At mas lalo pa siyang natakot noong makita niya ang anak na tigmak ng dugo ang mukha. Sus Mariosep, ano nangyari sa'yo, Basilio? Huwag kayong mag-alala, Inang. Naiwan si Crispin sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Opo, Ina. Salamat at buhay siya. Bakit katuguan? Naku naman! Ako po'y tumakas sa kumbento. Ngayon lamang ako pinauwi ng Sakristan Mayor dahil hindi daw ako makakauwi kung 10:00 ng gabi. Bawal nang maglakad ng 9:00 kaya't nung nakasalubong ko ang mga gwardiya sibil sa bayan at sinigawan ako ng Quien Vive ay nagtatakbo ako. Pinaputukan po nila ako ng isang punglo at dumaplis sa aking noo. Walang hiya talaga ang mga gwardiya sibil. Sadyang wala silang puso. Halika anak at gamutin natin ang iyong sugat. Hinugasan ni Sisa ang sugat ng anak at nilagyan ng pampahilom. Hiniling ni Basilio sa ina na ilihim ang nangyari sa kanya. Pinakain na niya ang anak ng iniluto niyang tawilis. Pasensya ka na anak at tawilis lamang ang natira sa inyo. Naghanda ako ng masarap na ulam ngunit kinain ito ng inyong ama. Pagpasensyahan mo na lamang din siya. Hindi po ba kayo niya sinaktan? Huwag kang mag-alala, hindi naman niya ako ginawa ng masama. Bakit daw hindi makakauwi si Crispin? Pinaparusahan siya ng Sakristan Mayor dahil nagnakaw daw siya ng 2 onsa ng ginto. Hindi naman siya nagnakaw talaga. Ngunit hindi daw siya pauuwiin hanggat di niya iyon ibabalik. Mahabaging Panginoon, kawawa naman ang aking bunso. Hindi naman ganoon ang anak ko. Hayaan mo anak at kakausapin ko ang kura bukas. Dadalhan ko siya ng gulay bukas at hihilingin ang kalayaan ng iyong kapatid. Matulog ka na at huwag nang isipin pa iyon. Natulog na ang mag-ina sa kanilang papag. Naglalaro pa rin sa isipan ni Basilio ang sinapit ni Crispin sa sulok ng kumbento habang takot na takot.
Umuukil sa isipan niya ang mga daing at sigaw ni Crispin habang wala siyang magawa dahil sa sariling takot. Sa kapaguran, nakatulog si Basilio. Saglit pa lamang nakaiidlip ay nanaginip si Basilio tungkol sa kapatid. Walang galang na bata, magnanakaw! Kura, maawa na po kayo sa akin. Huwag kang magtago! Hangal! Kasalanan mo yan! Lapastangan ka ha, tingnan natin kung hindi mo ibabalik ang ninakaw mo. Hindi po ako magnanakaw. Maawa na po kayo. Ang sakristan mayor po ang nagnakaw. Huwag kang magbintang! Kahit kailan talaga ay napakasama mo. Napakasama niyong magkapatid! Inay, kuya, tulungan niyo po ako. Maawa na kayo sa akin, inay. Walang hiya kang bata ka! Crispin! Diyos ko, anak ko, ano nangyari sa iyo? May problema ba? Inay, ayoko na pong magsakristan. Sunduin niyo na po si Crispin bukas sa kumbento at kunin niyo ang aking huling sahod. Ipakikiusap ko po kay Don Ibarra na tanggapin akong tagapastol ng hayop nila. Paaralin niyo po si Crispin kay Piloso Potasio. Mabait si Don Crisostomo. Baka bigyan niyo pa po niya tayo ng gatas na gustong-gusto ni Crispin. O kaya isang batang kalabaw. Pag malaki na ako ay magsasaka ako at mag-aararo. Di ba mainam yun, Inang? Pumayag na kayo. Huwag niyo na po akong gawing sakristan. Oo anak, sige na, tumahan ka na. Kinaumagahan ay maagang mamita si Sisa ng mga pinakahinog at pinakaberdeng gulay sa kanyang gulayan. Inilagay niya ito sa isang bakol at saka umalis upang pumunta sa simbahan at kausapin ng kura. Sa kumbento ng simbahan, Tao po, magandang araw po. Sino kayo? Ako po si Sisa, ang ina ng sakrista na si Crispin. May dala ho akong gulay para sa kura. O sige, lagay mo na lang dyan. Saan ho? Kahit saan dyan. Maaari ko ho bang makausap ang kura? Hindi maaari, may sakit ang kura. Kung gayon, ay kahit makausap ko na lamang ang anak kong si Crispin. Huwag ka nang magkaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo ng bahay. Si Basilio ho ay nasa bahay, ngunit si Crispin ay naiwan dito. Ibig ko sanang makita. Naiwan nga, ngunit tumakas din pagkatapos magnakaw ng maraming bagay. Baka nga hinahanap na siya ng mga gwardiya sibil sa inyo eh. Alam mo, napakabuti mong asawa, ngunit masasama naman ang mga anak mo tulad ng kanilang ama. Lalo na yung maliit. Naku, baka higitan pa niya ang ama niya. Hindi mo ba naintindihan? May sakit ang kura. Hala, doon kayo magulgol sa lansangan. Sulong! tumatakbo na si Sisa dahil sa takot na mahuli ang kanyang mga anak dahil sa kasalanang hindi nila ginawa. Sa kalituhan ay halos madapa-dapa siya sa daan. Oh Diyos ko, huwag ninyong pababayaan ang aking anak. Pagdating sa kanilang dampa ay nagulat siya sa nakita. May mga gwardiya sibil na naghahanap sa kanilang bahay. Tila may hinahanap na tao. Nagtago muna siya, ngunit nakita rin ng mga ito. Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng mga magdanakaw na bata? Opo, ako si Sisa. Ngunit hindi mga magnanakaw ang aking anak. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Ilabas mo na ang iyong mga anak. Nakatakas ang nakatatandang anak mo. Nasaan yung mas bata? Hindi ko alam, dahil hindi pa siya umuwi simula kahapon. Kung gayon ay ikaw ang isasama namin, hindi ka makalalabas ng kwartel habang hindi mo itinuturo ang mga anak mo. Dinala na ng mga gwardiya sibil ang kaawa-awang si Sisa sa kwartel ng mga gwardiya sibil. Doon siya ikinulong habang hindi niya itinuturo ang mga anak. Yan ka na pabagay. Mabubulok ka sa bilangguan na iyan hanggang sa ituro mo ang iyong mga anak. Walang magawa si Sisa kundi ang umiyak. Nakarating sa Alperes ang balita kaya't nagdesisyon itong palayain si Sisa dahil na rin sa kawalan ng katibayan. Ang krimeng iyan ay kasalanan ng kura. Pakawalan ng bihag at huwag na siyang abalahin kailanman. Kung gustong makuha ng kura ang nawalang ginto, sabihin mo ay manalangin siya kay San Antonio. Pari siya, hindi niya alam ang bagay na iyon, ha? Si Senyor Alpires. Oh, makakalaya ka na daw. Wala nang ipakakain sa iyo ang gobyerno dito. Kasi naman, mag-aasawa na lang yung wala pang kwenta. Tapos mag-aanak pa ng magnanakaw. Mabilis na tumakbo papalayo ng kwartel si Sisa habang umiiyak. Gula-gulanit na ang kanyang damit dahil sa pangit na kondisyon sa kulungan. Hindi na ininda ni Sisa ang nangyari sa kanya. Bagkus ay hinanap na lamang niya ang kanyang mga anak.
Nagpunta siya sa kanilang dampa upang tignan kung nandoon si Basilio. Basilio! Crispin! Ang mga anak ko! Nasaan na kayo? Nasaan kayo, inang? Inang! Pumunta si Sisa sa bahay ni Pilosopo Tasio, ngunit wala siyang nadatnang tao. Basilio! Crispin! Ang mga anak ko! Nandyan ba kayo? Tandang Tasyo! Andyan ho ba ang mga anak ko? Wala atang tao! Inang! Inang! Nandyan ba kayo? Inang! Hoy, ikaw yung hinahanap naming bata ah. Huwag kang gagawa ng masama. Sa takot ni Basilio ay napatakbo siya at di sinasadyang napulit ang tela ng kanyang damit na may bahid na ng dugo at nasabit sa sanga ng isang malagong halaman malapit sa bangin. Nakarinig si Sisa ng putok ng baril mula sa kanilang bahay kaya't pinuntahan niya iyon. Diyos ko po! Ang mga anak ko! Crispin! Basilio! Basilio? Basilio? Damit ito ni Basilio! May dugo! Mapula! Damit ni Basilio! May dugo! Kinaumagahan, makikita ng si Sisa na pagala-gala sa lansangan. Kinakausap ang lahat ng lalang ng kalikasan. Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Mahal kong mga anak! Hangin? Nakita mo ba ang mga anak ko? Hindi? Ikaw, Puno! Nakita mo ba ang mga anak ko? Hindi rin? Inang! Inang! Nandito na ako, inang! 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 Ipakahanda ko ang lahat ng kailangan bago magbukang liwayway. Ayokong makasama ang kura. Bakit? Pakiwari ko'y binabantayan niya ang lahat ng kilos ko. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Kinikilabutan ako sa tinig niya na waring napakahiwaga. Madalas ay hindi ko maanawaan ang kanyang mga sinasabi. Itinatanong niya sa akin kung hindi ko raw ba napapanaginipan ng sulat at ang aking ina. Maging sinasinang at andeng ay nakababalitang hindi raw masyadong kumakain ang kura at tila nagpapabayaan ng sarili. Ngunit hindi maaaring hindi natin siya kumbidahin. May kaugalian tayo dito. At isa pa, narito na siya. Papunta si Padre Salvi kina Crisostomo Ibarra at Maria Clara. Napipilitan ang ngiti nito. Malamig ang hangin dito sa labas, baka kayo magkasakit. Di ba kayo natatakot magkasakit o magkasipot? Maganda ang gabi, Padre. Napakasarap lumanghap ng sariwang hangin. Isang kasiyahan sa bukid ang inihanda namin ng aking mga kaibigan. Maari po ba kayong dumalo? Saan magaganap ang kasiyahan? Sa may batis po sa Gubat Idaraos, malapit po sa puno ng Galete. Iyon po ang napiling lugar ng mga dalaga. Para patunayan na ako'y walang sama ng loob sa iyo dahil sa nangyari, malugod kong tinatanggap ang iyong paanyaya. Maria Clara, alis na ako. Magkita na lang tayo bukas. Padre Salvi, mauna na po ako sa inyo. Isang lalaki ang sumalubong kay Ibarra habang siya'y naglalakad. Hindi po ninyo ako nakikilala, Ginoong Crisostomo. Subalit may 2 araw ko nang hinihintay ang inyong pagdating dito sa bayan ng San Diego. May kailangan ka sa akin? Tinatawag nila akong tulisan kaya't wala isa mang nagnanais tumulong sa akin. Nawawala po ang aking mga anak at nabaliw ang aking asawa. Anong kailangan ninyo sa akin, Ginoo? Nais ko pong humingi ng tulong sa inyo. Sumabay kayo sa akin sa paglalakad at saka ninyo sabihin ang inyong pakay. Naglakad na ang dalawa hanggang sa tuluyang nawala. Naglalakad na patungo sa lawa ang magkakaibigan. Kadalagahan kasama ang kanilang mga ina at mga tiyahin, kasama ang mga katulong na babae na may dalang baong pagkain at kagamitan para sa picnic. Sinaway sila ni Tia Isabel sa kanilang kaingayan. Baka nakakabulabog na ang ingay ninyo sa mga natutulog pa. Huwag kayong maingay. Hindi ganyan ang dalagang Pilipina nung aming kapanahunan. Natanawan nila ang paparating ng mga kalalakihan at ang isa'y tumugtog pa ng gitara. Tila may ibig mamamalimos. Nagbigay galang ang mga binata samantalang naging pino na ang kilos ng mga dalaga nang nasa harap na nila ang mga ito. Hindi kaya umulan? Magsipagdasal tayo. Samantala ay kinausap ni Albino ang katabing binata. Takpan mo ang tapal sa tapat ng tabi ng paa mo at may butas. Delikadong mapasukan ng tubig. Nagsigawan ng mga babae nang malaman na may butas ang bangka. Lumipat ang ilang mga lalaki sa bangka ng mga babae. Si Ibarra ay tumala kay Maria Clara, si Albino lumapit kay Victoria, naging pares-pares ang magkakatala sa bangka. Ang bangkero ay tahimik lang na nagsasagwan. Papunta sila sa baklad ni Kapitan Tiago.
Di naglaon ay dumating din sila sa isa sa mga baklad. Ihanda na ang paasim sa sabaw. Kailangang maihulog na ang mahuhuling isda sa kumukulong sabaw. Si Andeng ang sumunod sa utos. Nilagyan niya ng paasim na kamyas at kamatis ang sabaw. Si Iday ang tumugtog ng alpa. Hiniling niya kay Victoria na awitin ng kundiman ng pag-iisang dibdib. Victoria, maaari mo bang awitin ang kundiman ng pag-iisang dibdib? Paumanhin, pero ayaw ko. Sige na, Victoria. Ayoko. Si Maria Clara na lang. Maria Clara, maaari mo bang awitin? Oo nga, sige na. Malulungkot ang aking mga awitin. Ayos lang yan. Umayag ka na. Sige na! Napapayag nila si Maria Clara. Kumanta na siya. Tahimik na nakinig ang lahat. Walang pumalakpak. Natulala ang mga nakatingin. Nagulantang sila ni Albino dahil sa pag-ihip nito na ubod ng lakas sa tambuli. Nagbalik ang tawanan ng mga tao. Kumukulo na ang sabaw! Isang mangingisda ang nagsalok ng isda sa baklad. Wala siyang nahuli ni isang isda kahit paulit-ulit na siyang nagsasalok. Nagulat ang mga tao. Nakakapagtaka, bago pa magundas, huling tinandaw ito. Si Leon ay tumulong sa pagsalok, ngunit nagulat siya dahil ang tumambad sa kanya ay isang buwaya. Buwaya? May buwaya ba sa baklad na ito? Ang isang bangkero ay kumuha ng lubid at tumalon sa tubig. Nagsigawan at natakot ang mga nandoon. Sino ang mga binatang iyon? Saglit na lumitaw ang ulo ng bangkero na hatak ang dulo ng lubid. Nagpalakpakan ang lahat. Naiahon ng bangkero ang buwaya sa baklad, pero habang tinatalian na ang bunganga, lumaban ito kaya nahulog sa tubig ang buwaya kasama ang bangkero. Nagsigawan ang lahat. Tumalon si Crisostomo na may hawak na patalim. Nagulat ang lahat. Pumula ang tubig. Tumalon na rin ang ilang mga lalaki para tulungan ang dalawa, pero bago pa man silang makalapit sa dalawa, napatay na rin sa wakas ang buwaya. Si Maria Clara ay hindi halos makahinga dahil sa ginawa ni Ibarra. Ang lahat ay natuwa sa pagkaligtas ng dalawa. Ang iba ay nagtawanan, ang iba naman napaiyak. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Hindi kayo dapat naging mapusok. Hindi nyo dapat biruin ng ganoon na lamang ang kamatayan. Paano kung ikaw ang napahamak? Kung napahamak ako at sinundan, nasa piling na ako ng aking pamilya. Siya nga pala, anong pangalan mo? Magiting na bangkero. Elias po, senyor. Nang sumunod na umaga, si Ibarra ay humingi ng payo kay Piloso Potasio. Nais ko pong magpatayo ng isang paaralan at bilang pag-alala na rin ito sa aking kasintahan. Matagal ko nang pinangarap yan. Pinangarap ng isang baliw. At isipin din ng mga tao baliw kayo dahil humingi kayo ng payo sa isang taong napagkamalan nilang baliw. Para sa kanila, ang matatalinong mga kapitan kahit walang pinag-aralan at walang ginawa kundi maging sunod-sunuran sa kura. Bakit hindi kayo humingi ng payo sa kura o sa kapitan o sa iba pang may tungkulin? Maaari nyo silang sundin, maaari rin hindi. Lubos akong naniniwala na mangyayari ang aking plano na walang sagabal. Matutuloy ang plano ninyo kung kayo'y makikipagtulungan sa mga taong sinasabi ko. Totoong makapangyarihan ng kura. Subalit, hindi ako lubusang naniniwala sa mga mapang-abusong lakas at kapangyarihan. Ang taong bayan ay maniniwala sa katuwiran at pamahalaang may mabuting hangarin. Ang pamahalaan ay walang ibang pinakikinggan kundi ang kura. Sumusunod lamang ang kamay sa dinidikta ng isip. Parang isang pagmamalabis ang iyong pahayag. Sa katunayan, ay wala pa pong bayang dumaraing. Pipi ang bayan kaya hindi dumaraing. Ngunit hindi magtatagal ay darating din ang panahong iyon. Malalaman ninyo ang kanilang mga pagtitiis. Naunawaan ko ang inyong ibig sabihin. Ngunit, dapat ninyong malaman na ang mga nanggagaling sa utos sa itaas ay hindi ipinapatupad pagdating na nasa ibaba. Ang nanunungkulan ay mapang-abuso. Dalawa lamang ang maaring nang gawin. Ang yumukod sa mga makapangyarihan o hindi yumukod na kapalit ay kapahamakan. Hindi ko ba maaring mahalin ng sabay ang Espanya at ang aking bayan? Bakit ako yuyukod kung hindi kailangan? Sapagkat ang lupang iyong tinatapakan ay nasa kapangyarihan ng mga taong nagpapahalik ng kanilang mga kamay. Nagpapahalik ng kamay? Nalimutan po ba ninyo sila ang may kagagawa ng pagkamatay ng aking ama? Hindi ko nais ipaghiganti ang aking ama alang-alang sa kapakanan ng relihiyon. Hay iho,
Huwag mo muna ninyong gawin ang iyong plano hanggat hindi ninyo lubusang natatanggap ang kasawian ng iyong ama. Matutulungan kaya nila ako at paniwala ang paaralang ipapatayo ko ang magiging tulay upang lumaya sa kamangmangan ng bayang ito at matuklasan nila ang pangangamkam ng kumbento? Mabiguman kayo, nakakatuwang ginawa ninyo ang nararapat ninyong gawin. Naniniwala na ako sa inyong sinasabi. Ngayon din ay pupuntahan ko ang kura at sana hindi siya katulad ni Padre Damas. Salamat po, Ginoo. Ako yung ipapatungo na. Sinunod ni Ibarra ang payo sa kanya ng pilosopo. Sa kabutihang palad ay nagtagumpay ang proyekto. Nakapag-ipon sila ng puhunan sa paggawa ng paaralan. Isang araw, bago gawin ang nasabing proyekto, ay idinaos ang paglalagay ng palitada at pundasyon ng paaralan. Kinausap ni Ñol Juan ang taong madilaw, na siyang humihila sa panghugos. Tinanong niya ito kung paano iyon gumagana. Paano gumagana ang panghugos na iyan? Ganito ho iyon. Kahit na sa kaunting pwersa lamang ay kaya kong maitaas at maibaba ang mabigat na batong ito. Isang tao lamang ang kailangan upang mailinya ng maayos ang batong ito. Mahusay, bata. Saan ka natuto ng ganyang arkitektura? Namatay po ang aking ama sa pagtatrabaho sa mga Ibarra, senyor. Sa kanila ko po ito natutunan. Sa malapit ay matatanaw ang isang dulang ang makikita na naglalaman ng mga pahaygan. Sulatin, medalya at iba pang mga dokumento. Ilalagay ito sa mga silindrong kaha at ibabaon kasama ang mga panukalang bato para sa mga susunod na henerasyon. Pagkatapos mailagay ang mga mahalagang bagay sa silindrong kaha, ay binigyan ng alkalde si Ibarra ng isa sa mga ito. Inilagay na ng eskribano ang mga kaha sa uka. Sinunod naman ang paglalagay ng palitada. Pinangunahan ito ng alkalde. Sumunod ang kura, ilang kawani, praile, at ni Kapitan Tiago. Iuutos na sana na ibaba ang panghukos nang maalala ng kura na hindi pa naglalagay ng palitada si Ibarra. Bumaba na kayo, senyor. Kung hindi ay hindi ko ipag-uutos na ihugos ang bato. Napilitan si Ibarra na bumaba. Kinakabahan si Ibarra sa pagbaba, habang ang taong madilaw ay tila nababagabag at pinagpapawisan ng malamig. Nagbabantay si Elias sa malayo at bahagyang kinindatan si Ibarra, hanggang sa nagulat na lamang ang lahat dahil sa isang malakas na ungkok. Nabalot ng makapal na alikabok ang paligid. Nagsigawan ng lahat dahil nalansag ang panghugos nang hindi inaasahan. Mabuti at nailigtas ni Elias si Ibarra na bigla na ring nawala. Naku, masamang simula. Nang sumunod na gabi, Senyor, may gusto daw pong kumausap sa inyo sa labas. Sino siya? Hindi po siya nagpakilala, pero ang sabi niya ay kilala mo daw siya. Sige, papasukin mo. pinapasok ng utosan ang panauhin at tumambad kay Ibarra si Elias. Elias, tuloy ka. Hindi ko inakala na ikaw ang darating. Tara, mag-usap tayo. Patawad, senyor, pero dapat talaga ay mag-ingat na kayo. Marami kayong lihim na kaaway. Hindi lang ikaw ang unang nagsabi sa akin niyan. Marami pa silang mga nagtatago sa likod ng mga nakangiting mukha at mabait na katauhan. Upang hindi kayo mapahamak, kailangan hindi malaman ng inyong kaaway na kayo'y handa. Mas mabuti kung makikita ng inyong kaaway na kayo hindi nag-iingat at kayo nagtitiwala sa lahat. Kinalulungkot ka lamang ang pagkamatay ng taong iyon. Kung nabuhay siya, ay malamang napakinabangan natin siya upang patuto ang ibang pang kaaway. Patawad doon iba. Ngunit nagkamali kayo. Sa galit niya, kung siya'y buhay, ay magtatago na lamang siya mula sa baluktot nating pamahalaan. Ngunit mukhang nilalayon ng Diyos ang mamatay siya. Sana ay lagi ninyong paghandaan ang bawat sandali dahil paniguradong naghahanda na rin sila upang mapag-usapan. Bueno, senyor, aalis na ako. Maraming salamat po. Ako ang dapat magpasalamat dahil niligtas mo ang aking buhay. Magkikita pa ba tayo? Oo naman, senyor. Kahit kailan nyo naisip at kahit kailan nyo ako kailanganin, may pagkakautang pa ako sa inyo at alam kong hindi sapat ang aking ginawa upang bayaran iyon. Paalam na, Elias. Paalam, senyor. Ilang araw nang lumipas, pagkatapos magawa ang buong paaralan ay isang piging ang naihanda na dinaluhan ng maraming taga-alta de Sociedad. Nag-uusap ang alkalde at si Ibarra. Puro papuri ang ipinungkol ng alkalde sa kausap, habang sumimangot at nagpasaring sa kanya si Padre Damaso. Bakit hindi niyo ipagpatuloy ang inyong usapan? Nabanggit lamang sa akin ni Crisostomo ang mga taong nakatulong sa kanya gaya ng arkitekto at ng reverensya. Nakakatawa ang mga taong kumuha ng serbisyo ng isang arkitekto.
Nagpapakita lamang ng kamangmangan ng isang Indyo na nagdudunong-dunungan. Ako lamang ang gumuhit ng plano ng simbahang ito? Subalit, ang ipinapatayong gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Ang isang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong na sawali. Sandali lamang, Padre Damaso. Magbabayad ang lahat. Ngayon pa lamang ay pinarurusahan na ang ama ng isang ulupong. Nangangamatay sa loob ng bilangguan at niwalang mahigaang. Sa sobrang galit ni Ibarra, ay hinawakan niya ang leeg ng pari upang hindi ito makakilos at saka iniamba ang matalim na kutsilyo. Walang kahit sino man ang maaaring umalipusta sa aking ama. Itong paring ito ang pinaka-iiwas-iwasan ko. Isang paring walang galang at walang utang na loob. Isa siyang debonyong nagbabanal-banalan. Siguro naman ay dapat siyang mamatay. Huwag, Senyor! Huwag niyong hayaan ang sarili niyong magkasala sa Diyos. Magdasal ka na sa lahat ng santo, Padre. Makikita natin kung dugo o lusak ang dumadaloy sa mga ugat mo. Iniingat ni Crisostomo ang braso at aktong uundayan ng saksak si Padre Damaso sa dibdib. Crisostomo, huwag! Para sa akin, maawa ka sa kanya! Nanghihinang binitawan niya ang kutsilyo pati na rin si Padre Damaso. Mabilis siyang lumayo at nawala. Isang araw, sa opisina ng bagong dating na Kapitan General, Kamahalan, kung pahihintulutan ninyo ay nais kayong makausap ni Don Crisostomo Ibarra. Don Ibarra? Ang sinasabing nakaalitan ni Padre Damaso? Opo, at ang napatawan ng ekskomunyon. Papasukin mo siya, gusto ko siyang makausap. nang nasa loob na si Ibarra, Isang karangalan na makilala kayo, Senyor Ibarra. Inulat po ninyo ako sa inyong kabaitan, kamahalan. Sa bansang ito ay hindi ako tinuturing na mabuting tao. Tungkol sa pagkakalitan ninyo ni Padre Damaso, sinisigurado ko sa iyo na hindi ka magagalaw ng mga pare hanggat ako ang namumuno sa bansang ito. Kakausapin ko na rin ang arsobispo na sumulat ng Santo Papa upang maibsan ang iyong ekskomunyon. Kahit ako ay gagawin iyon kung ginawa sa aking ama ang ganong kalapastanganan. Gracias, kamahalan. Ngayon ay alam ko na kung bakit pinupuri kahit sa Madrid ang inyong kahusayan, kamahalan. Pagpalaing panawa kayo ng may kapal. Bueno, may pupuntahan pa akong mahalagang bagay. Maraming salamat at nakausap kita, Don Ibarra. Sige po, kamahalan. Aalis na po ako. Maraming salamat din po. pagkaalis ni Ibarra ay pinatawag ulit ng Kapitan General ang alkalde. Mula sa araw na ito, Alkalde, iniahabilin ko sa ilalim ng iyong proteksyon si Senyor Ibarra. Ipaalam mo ito sa Alperes at suportahan mo siya sa kanyang mga adhikain. Masusunod, kamahalan. Sa bahay ng Alperes, sa parting bintana, ay may makikitang silyo na laging inuupuan ni Doña Consolacion. Si Doña Consolacion ay isang gusgusing babaeng nag-aatsyang Europeya. Asawa siya ng Alperes. Mas kilala siya bilang Doña Alperesa. Mahilig siyang mag-Espanyol at nagpapautal-utal ng Tagalog upang hindi siya mahalata. Isang araw ay maririnig na umaawit si Sisa na inaalagaan sa bahay ng Alperes. Kaya't ipinatawag ito ni Doña Consolacion upang pakantahin. Hindi ito nakapagbigay galang kaya't agad na kinuha ni Doña ang nakasabit na latigo. Vamos, magkanta ikaw. De la esa mujer que canta Tagalog, el no me entiende. No hace falta ser español. Ipinabatid ng Guardia Civil ang sinasabi ng Doña kay Sisa. Kumanta ng kundiman si Sisa na siyang nagpalungkot sa Doña. Tigil na! Huwag ka nang kumanta! Huwag kang kumanta! Nakakahapis sa aking tulang iyan. Nabigla ang mga Guardia Civil dahil ang Doña ay narinig nilang matatas managalog. Napahiya ang Doña. Sa pagkapahiya, pinaalis ng Doña ang bantay. Lumalakad na payaot pa dito sa silid na hinuhuntok ng kamay ang latigo at saka huminto sa harap ng baliw. Baila! 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 Nagiindak siya upang ganyakin ang baliw na siya ay gayahin. Minamasdan ni Sisa ang Doña na nakangiti at natutuwa sa ginagawa ng Doña. Napahiya ang Doña at itinaas ang hawak nitong latigo. Ayoy, ikaw naman ang sumayaw! Sayaw! Baila, India! Baila! Baila! Kondenada salbahe! Dumating ang Alperes na walang kibo. Ano ang nangyari sa iyo? Hindi ka man lang nagbigay ng magandang gabi? Dalhin mo ang baliw na ito. Sabihin mo kay Marta na ibigay niya ang barong at gamutin. Pakainin mo siya ng maigi.
Bigyan ng mabuting higaan, mag-ingat kayo, at huwag siyang lapastangan. Bukas ay ihahatid siya sa bahay ni Ginoong Ibarra. Patakbong na naog si Kapitan Tiago at Tia Isabel nang marinig ang pagtigil ng sasakyan sa harap ng bahay. Ang dumating ay si Dr. Tiborcio de Espadaña, ang asawa nito na si Doktorya Doña Victorina de los Reyes de Espadaña at Linares. Pinakikilala ko sa inyo si Don Alfonso Linares de Espadaña. Siya ay inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso at tanging kalihim ng lahat ng ministro. Magalang na yumuko ang binata. Ang mga maleta ay dinala sa itaas at sinamahan si Kapitan Tiago. Ang mga maleta ay dinala sa taas at sinamahan ni Kapitan Tiago ang mga panauhin sa kani-kanilang silid. Samantalang sila'y nagmimindadali ay dumating si Padre Salvi at si Linares ay ipinakilala na kakabit ang lahat ng titulo. Naparito ang Kapitang General? Kasinungalingan! Maniwala kayo at diyan po. Sayang, kung maaga-aga sana ang pagkakasakit ni Clarita. Narinig mo ba, pinsan? Hindi karaniwang tahanan ng iyong pinanhik. Sinasabi ko sa iyo, Don Santiago, na ang aming pinsan ito ay kaibigan ng mga duke at ministro sa Madrid at malimit kumain sa bahay ng Conde del Campanario. Ng Duque de la Torre. Saan ko po kaya matatagpuan si Padre Damaso? May liham po akong dala para sa kanya. Siya sana'y sasadyain ko kundi dahil sa pagkakataon na ito ako'y naparito. Nasa bayang ito siya ngayon at mamaya ay paparito. De Espadaña, tingnan natin si Clarita. Alang-alang lamang sa inyo ng asawa ko'y hindi gumagamot kundi sa matataas na tao noong siya'y nasa Madrid pa. Kinulsuhan ni Don Tiborcio si Maria Clara. Tinignan ng dila at saka nagtanong ng ilan kasabay ang pag-iling ng ulo. May sakit, ngunit mapapagaling. Sa umaga ay likan at gatas, harabe de altea at 2 pildoras de sinaglos. Gagaling ka, Clarita. Lakasan mo ang iyong loob. Ang sadya namin ay gamutin ka. Ipakikilala kita sa aming pinsan. Si Linares ay nagpatigagal sa pagtingin sa mga matang iyon na waring may hinahanap, kaya't di marinig ang tawag ni Doña Victorina. Ginoong Linares, narito si Padre Damaso. Si Padre Damaso ay tuloy-tuloy sa katre ng may sakit at saka hinahawakan ang kamay ng dalaga. Maria! Maria, anak ko! Hindi ka mamamatay! Namangha si Maria Clara nang idilat ang kanyang mga mata dahil sa namalas niyang anyo ni Padre Damaso. Siya'y lumabas at sa silong ng balag na nasa balkon ni Maria Clara ay ibinulaslas niya ang kanyang damdamin. Si Doña Victorina ay lumapit kay Padre Damaso nang ito'y matiwasay na at ipinakilala si Linares. Iniabot ng binata ang liham, ngunit siya'y minasdan ni Padre Damaso mula ulo hanggang paa. Ang liham ay binasa na tila hindi naunawaan. Ikaw, ang inaanak ni Carlicos? May liham siya sa akin, ukol sa iyo. Ngunit hindi kita nakilala. Dangal kasi hindi ka pa sinilang nang ako'y umalis ng Espanya. Sinasabing ihanap kita na mapapasukan at asawa. Sa mapapasukan ay madali. Marunong ka bang magbasa at sumulat? Ako po ay nag-aaral ng pagkamanananggol sa Universidad ng Sentral. Yaske, hindi ko akalain. Para kang mahinghing babae. Bibigyan kita ng isang babae. Oo, isang babae. Hindi naman po ako nagmamadali, Padre. Si Padre Damaso ay lumakad na panay ng bulong ng isang babae at wala na ang kanyang kalungkutan. Hinatak si Linares. Halika, kausapin natin si Santiago. Si Linares ay namutla, ngunit sumunod din. Si Padre Salvi naman ang maliling, paruot parito na nag-iisip. Samantala, si Elias naman ay kinakausap ang isang kaibigan sa gubat sa Batangas. Huwag nating hayaan na dumanak ang dugo, Kapitan. Alam kong tutulungan tayo ni Senyor Ibarra, maipaabot niya ang ating mga hinaing sa Kapitan General na malapit sa kanya. Hindi ako kumbinsido, lalo na't siya ay isang mayaman. Ang halos lahat ng mga mayayaman ay walang inatupag kundi ang magpayaman pa. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na gawin ang mapayapang planong ito. Kung may isasagawa ito, may iwasan ang pagganak ng ito. At kung ikay hindi magtagumpay, Kung gayon ay ilalagay ko ang sarili ko sa ilalim ng inyong pamahalaan. Napangiti ang kapitan sa narinig kay Elias. kung gayon ay ipakalala mo sa akin ang mga kasama mo at ang kanilang mga sariling sinapit sa kamay ng mga napakalapit na Espanyol.
4 na araw mula ngayon, magpadala ka ng isang taong makipagkikita sa akin sa baybayin ng San Diego. Sasabihin ko sa kanya ang mga makukuha ko kay Senyor Ibarra. Kung pumayag ang Senyor, ay makakakuha tayo ng ating hustisya. Kung hindi naman, ay siguradong ako ang una malalaga sa himagsikang ito. Sige, maghihintay ako, Elias. Para sa kapayapaan at kalayaan, sana ay magtagumpay ka sa iyong binabalak. Naglalakad ang mag-asawang De Espadaña sa lansangan sa katanghaliang tapat. Tumitingin-tingin sila sa mga bahay ng mga Indio habang panay pintas at panlilibak ang maririnig sa bibig ni Doña Victorina. Ang papangit ng mga bahay. Talagang isang Indio lamang ang maaaring tumira. At aba, mga walang paggalang, hindi man lamang magbigay pugay sa mga katulad nating mga maharlika. Hindi katakatakang puro pangungutiya ang maririnig mo sa mga praile tungkol sa kanila. Napadaan ang mag-asawa sa bahay ng Alperes. Tulad ng dati, ay matatanaw si Doña Consolacion sa bintana ng bahay. Suot ang kanyang pranela at may tabako sa bibig. Hinagod niya ng tingin si Doña Victorina at saka lumura. Bakit ganyan kayo makatingin? Naiingit ba kayo? Mahal kong esposa, huwag kang mag-iskandalo dito. Nakakahiya sa mga tao. Huwag kang humarang kung ayaw mong tumilapon ang pustiso mo. Kayo? Kaiinggitan ko? At bakit? Kinaiinggitan ko nga pala ang inyong kulot. Napakagandang tanawin. 2 donyang walang asal na nag-away sa mismong durungawan ng bintana ng bahay ng Alperes. Ano kaya ang kahinatnan niyan? Para sabihin ko sa'yo, Doña Alperesa, hindi ako probinsyana katulad mo. Sa sobrang sopistikado kong tao, walang nakakapasok na Alperes sa aming bahay kundi naghihintay lamang sa aming pintuan. Bah, Excelentissima Senyora Puput, hindi nga nakakapasok ang mga Alperes kundi ang mga pilakyod na tulad ng inyong mga asawa? Aba, talagang ginagalit mo ako? Bumaba ka rito, walang galang. Paraanin niyo ako, mga walang modo. Bumaba ka dyan, Doña Consolacion. Dito tayo magtuos. Walang hiyang probinsyana. Labandera ka lang naman noon nang napikot mong asawa. Bitawan mo ako! Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita, Senyora Grosera? Nagsabunutan ang dalawa na labis na ikinatuwa ng mga kanina pang nanonood. May mauulinigan pang nagpupustahan kung sino ang unang titimbuwang hanggang sa dumating ang Alperes. Sus Mariosep, Konsolasyon! Anong gulo na naman ito? Magtigil ka at nakakahiya sa mga tao. Ibili mo yan ng disenteng damit. At kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa taong bayan. May mga sundalo naman kayo. Ikaw ang bumili ng asal, mga walang modo, naturingang mayaman ngunit sahid sa lupa ang ugali. Magtigil ka, Alperes. Kung makaalpusta ka sa amin ay parang kay ganda ng iyong moral. Napadaan si Padre Salvi sa kalye ng bahay ng Alperes at nakita ang namuong komosyon. Magtigil kayo sa ngalan ng Panginoon. Para kayong mga hayop, mga edukado naman kayong mga tao, nakakayang isipin na pati kayong mga taga-alta de sociedad ay tumulad sa mga Hindyo. Hala, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at siguraduhin ninyo magkukumpisal kayo. Entiendes? Si Reverencia. Kayong mga nanonood, magsiuwi na kayo. Nandito kayo't lahat ay hindi nyo pa nainawat. Diyos ko po, patawarin mo sila at hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Luluwas na tayo ng Maynila. Magsusumbong tayo sa Kapitan General. Hindi mo man lang ipinaglaban ng pagkalalaki mo. Dapat ay hinabon mo ang Alperes ng revolver o kaya sable o kaya... Iha, alam mo namang hindi pa ako nakakahawak ng... Hindi na natapos ng Don ng pagsasalita pagkat dinagukan siya sa ulo ng asawa na ikinalaglag ng kanyang postiso. Pagkalaglag nito sa lupa, ay tinapak-tapakan nito ng Donya. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, si Maria Clara, Linares, Sinang at Victoria ay nag-uusap. Gaya ni Ibarra ay nagpunta ka rin pala sa maraming bansa. Marahil ay magkaparehas kami ni Ibarra ng hilig. Ngunit naputol ang kanilang usapan dahil sa pagmumukmok ni Doña Victorina. Linares, puntahan mo ang Alperes at hamunin mo siya ng sable o... Bakit, Doña Victorina? Anong nangyari? Dahil siya at ang kerida niya ay nilibak kami. Responsibilidad mong ipagtanggol kami. Kung hindi, ay malalaman nila ang tunay mong pagkatao. Huwag kayong mag-ingay, Doña Victorina. Biglang sumingit si Kapitan Tiago sa usapan. Kung gayon, ay anong gusto mong mangyari, Donya? Ang pinsan kong si Linares ay hahamunin ng Alperes. Kung hindi siya pumayag, ay huwag mo siyang ipakasal sa iyong anak. Nabigla si Maria Clara sa nasabi ni Doña Victorina. Nalaman na niya na pinagkasundo siya kay Linares. Bakit umiyak si Clarita?
hindi siya nasabihan sa ating pagkakasundo na hindi si Ibarra ang pakakasalan niya kundi si Linares. Si Padre Salvi ay nagmamadaling tumungo sa tahanan ng Alperes. Ngayon ninyo mapapatunayan ang kahalagahan ng mga Pride. Isang babae ang nangumpisal na ngayong gabi. Ganap na 8 ay sasalakay ng kwartel. Papasukin ng kumbento at papatayin ang mga Kastila. Magkakaroon ng isang malaking pag-alsa. Sino ang taong huhulihin ko? Minahon kayo. Ang dapat ay paghandaan ninyo ang pagsasalakay nila. Padalhan ninyo ako ng 4 na Gwardiya Sibil at pasabihan din ang mga bantay sa mga daong. Kailangan maging mag-ingat kayo upang sila'y mahuli. Tungkulin ninyo iyan. At sapagkat kayo ang tatanggap ng medalya kung sakaling magtagumpay kayo, sana'y hindi ninyo malimutang banggitin ang aking ginawa. Dali-dali namang pumunta si Elias sa bahay ni Ibarra. Natuklasan na magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa at kayo ay nakatakdang mapahamak sapagkat isisigaw ang inyong pangalan ng mga maghihimagsik sa bayaran. Huwag na kayong mag-alinlangan pa. Ginoo, anumang oras ay maaari sumiklab ang pag-aalsa. Kailangan ninyong umalis. Saan ako pupunta? May naghihintay sa akin? Kahit saang lugar, sa Maynila o sa bahay ng isang makapangyarihan upang hindi nila masabing totoong may kanalaman kayo dito. Paano kung ako ang magsuplong ng pag-aalsa? Isipin nila kayo taksil at pinain sila para mahuli. Sunugin ang mga kasulatan, tumakas at maghintay kung ano mangyayari. Iyan ang dapat mong gawin. Si Maria Clara, hindi. Mabuti pang mamatay na lamang. Tulungan mo ako, Ginoo. Diyan nakatago ang kasulatan ng aming pamilya. Ibukod ninyo ang sulat ng aking ama na lalong magpapahamak sa akin. Kumilos sina Elias at Ibarra, pinunit ang ilang kasulatan at itinago ang iba. Nakilala po ba ninyo si Don Pedro Ibarimedia? Siya ang lolo ko sa tuhod. Siya ang dahilan ng kasawian ng aming angkan. Kayo ang itinuro sa akin ng Diyos para makapaghiganti. Tingnan niyo ako mabuti. Tingnan niyo ang mukhang ito na punong-puno ng pagtitiis. Samantalang kayo nabubuhay, umiibig, may kayamanan, kinikilala, nabubuhay, nabubuhay. Nakita ni Elias ang iba't ibang armas at bumunot siya ng 2 balaraw. Pagkasabi ni Elias ng anong gagawin ko, ay nagtakbong bumaba ng bahay ito at iniwan si Ibarra. Oras ng hapunan at magkakasalo si ng Kapitan Tiago, Tia Isabel at Linares, ngunit nagdahilan si Maria na wala siyang ganang kumain. Kaya niyaya niya ang kaibigang si Sinang sa piano. Nasa bulwagan at hindi mapakali si Padre Salvi. Tumugtog ang orasan at sumapit na ang ganap na 8 ng gabi. Nangangatog na napaupo sa isang sulok ang pari. Pumasok ng bahay si Ibarra na nakasuot ng pangluksa at baka sa matinding kalungkutan. Tinangkang lapitan ni Maria Clara ang kasintahan, ngunit narinig ang magkakasunod na putok ng barid. Naglabasan mula sa komedor sina Kapitan Tiago, Tia Isabel at Linares. Nagyakapan sina Maria Clara at Sinang habang panay ang usay ng dasal ni Tia Isabel. Padre Cura, manaog kayo, wala nang panganib. Pinapasok ni Tia Isabel ang mga dalaga sa kwarto. Napilitang manaog ni Padre Salvi. Nanaog din si Ibarra kahit na pinigilan ni Tia Isabel. Nagmadali sa paglalakad si Ibarra hanggang sa nakarating sa kanyang bahay. Ihanda ang aking pinakamabilis na kabayo at pagkatapos ay matulog na kayo. Sa ngalan ng Hari ng Espanya, buksan ninyo ang pinto. Sumilip sa bintana si Ibarra at nagkasal ng baril. Saglit pa ay pinagbuksan niya ng pinto ang mga ito. Hinuhuli namin kayo sa ngalan ng Hari. At bakit? Sa kwartel na kayo magtanong. Kung mangangako kayong hindi kayo tatakas ay hindi namin kayo igagapos. Ito'y kaluwagang ibibigay sa inyo ng Alperes. Naisipan ni Elias na bumalik sa bahay ni Ibarra. Nalaman niya sa mga utusan na nangyari sa kanilang amo. Nagkunwari siyang umalis, ngunit ang totoo ay umikot lamang at dumaan sa bakod. Umakyat si Elias sa bintana at pumasok ng silid ni Ibarra. Kinuha niya ang baril at mga halagang bagay at isinilid sa sako at inihulog sa bintana. Kinuha din ito ang larawan ni Maria Clara. Kumuha siya ng isang papel at binuhusan ng gaas mula sa ilawan at sinilaban. Tumalon si Elias mula sa bintana. Nag-uusap sina Tia Isabel at Kapitan Tiago nang biglang dumating ang mga espadanya. Malaki talaga ang nagagawa ng isang mga kamag-anak na nanunungkulan sa pamahalaan, di ba? Dahil dyan ay nakakapaglabas-masok siya palagi sa loob ng palasyo ng Kapitan General. Una ko pa lamang nakita iyang si Ibarra ay naniniwala na akong isa siyang pilibustero.
Ano pa lang sabi ng Kapitan General sa kalagayan ni Crisostomo Ibarra? Iminungkahi ng pinsan kong si Linares na siya'y bitayin. Hindi! Huwag mo nang ipaglihim sa aming pinsan. Ikaw ang tagapayo ng kapitan at... Nakita ng Donya na paparating si Maria Clara. Larita, iha, ikaw talaga ang dinadalaw namin. Mabuti naman at nakita kita. Kaya kami nagpunta rito ay upang mapag-usapan na ang mga hindi natapos na pag-uusap noon. Mawalang galang na po. Babalik na po muna ako sa aking silid. O siya, Tiago, dapat nang matuloy ang kasalan ni na Maria Clara at ng aking pinsan. Ipagsabi mo magdaraos tayo ng isang piyesta. Maganda yan. O siya, mauna na kami. Sige, salamat sa pagdalaw. Kinabukasan, ganap na 8 ng gabi ay napuno ng panauhin ang bulwagan ng bahay ni Kapitan Tiago. Nangunguna sa mga bisita sina Padre Salvi, Padre Sibila. Kasali din si Teniente Guevara. Nagpahuli ng dating sina Doña Victorina at Alfonso sa paniniwalang sila ay importanteng tao. Sa umpukan ng kalalakihan, ang usapan ay tungkol sa paglipat ng kura sa Maynila. Kura, bakit po pala kayo napalipat sa Maynila? Ako'y wala nang gagawin dito, kaya't minarapat kong maglagi sa Maynila. Ako man ay aalis na rin sa bahing ito upang pamunuan ang isa pang pangkat na magyayaot pa rito sa iba't ibang lalawigan para puksain ang rebelyon at pag-aalsa. Ano nga po pala ang mangyayari sa Pilibustero? Kung si Crisostomo Ibarra ay iyong tinutukoy, sa paniniwala ko'y dapat siyang bitayin gaya ng mga salarin noong himagsikan sa taong 1887. Ang sa akin dapat siyang ipatapon. Masyado siyang nanalig sa kanyang iniharap na kasulatan. Kung ang mga taga-usig ay hindi nagbigay ng ibang pakahulugan sa mga kasulatan at ebidensyang iniharap niya, naniniwala ako na maaaring mapawalang sala sa Ginoong Crisostomo. Ano ang nais ninyo ipakahulugan? Sinabi ng manananggol na ayon sa salaysay ng mga tulisan na kailanman ay hindi nakipag-unawaan sa kanila si Ginoong Crisostomo, manapay kaaway niya ang taong nagngangalang Lucas. Isang sulat lamang ang naging batayan ng mga taga-usig laban kay Crisostomo Ibarra. Kinilala niya na kanyang sulat na ito. Ang sulat ay ibinigay sa isang babae bago siya pumunta ng Europa. May malabong mga pahayag at talata na ipinagpapalagay na ito'y naglalaman ng mga pagbabanta laban sa pamahalaan. Paano nakarating ang sulat sa mga taga-usig? Malamang ay natakot ang babaeng binigyan at kusang isuko ang sulat sa mga taga-usig. Marahil naman ay nalaman ng pamahalaan ang tungkol sa sulat at pinuntahan nila ang napagkamalang binigyan. Biglang nilapitan ng tenyente ang papalapit na si Maria Clara. Mabuti nang ginawa niyang pagbigay ng sulat. Nakatitiyak kayo ng magandang kapalaran. Mawalang galang na po. Patuloy na kumakatok si Kapitan Tiago sa pintuan ng silid, ngunit ayaw itong pagbuksan ng dalaga. Tumayo siya at pumunta sa azotea. Nakita ang bangka malapit sa kanilang bahay at nagulat siya nang makita ang isang lalaking papalapit sa kanya. Crisostomo! Ako nga, sa bangkay ng aking ina ay nangako akong papaligayahin kita anuman ang aking maging kapalaran. Nagpunta ako rito para tuparin ang pangakong iyon. Bagamat ikaw ay hindi tumupad sa ating sumpaan, palalayain na kita. Patawarin sana ako ng alaala ng aking inang sasabihin ko sa iyo. Natuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ang aking tunay na pagkatao. Ang kinikilala kong ama ay hindi ko tunay na ama. Hindi ako ang maaaring magpakasal sa iyo sapagkat ibubunyag ang lihim na iyan. Matutuklasan ang naging kataksilan ng aking ina at masisira ang dangal na kinikilala kong ama. Kailangan mo ng katibayan. Totoo ang lahat ng aking sinabi. May sulat na iniwan ng aking ina, ibinigay sa akin ng taong nakabatid sa aking lihim. Ibinigay sa akin ng taong nakabatid ng aking lihim ang sulat na ito kapalit ng sulat mo sa akin. Totoong pinagtaksilan kita, ngunit alang-alang sa alaala ng aking ina, napilitan akong ipagpalit ang sulat mo nang hindi ko nalalaman kung saan nila iyon gagamitin. Wala akong maaaring gawin kundi magtiis upang patuloy na maitago ang lihim ng aking pagkatao. Kailangan kong makipag-isang dibdib upang hindi maibunyag ang aking lihim. Ngayon, magagawa mo pa kaya akong libakin? Maria, isa kang inggit. Maligaya akong marinig na pinaniniwalaan mo na ako. Ikakasal ka na. Oo. Iyon ang gustong mangyari ng kinikilala kong ama. Minahal at inalagaan niya ako kahit hindi niya tungkulin, kaya't bilang ganti ay kailangan sundin ko siya. Ngunit,
Hindi ko malilimutan ang naging sumpaan natin. Anong ibig mong nangyari? Madilim ang hinaharap. Ngunit gusto kong malaman mo na minsan lamang ako umibig at hindi na ito maaangkin ni naman. Ano ang mangyayari sa iyo? Tumakas lang ako, Maria. Hindi magtatagal, malalaman nila ito. Paalam, Crisostomo. Ayaw niyang iwan ng kasintahan, ngunit kailangan na niyang umalis. Nagbalik na siya sa bangka kung saan naghihintay si Elias para itakas siya. Mabilis na sumasagwan si Elias patungong San Gabriel. Dadalhin ko kayo sa bahay ng isa kong kaibigan sa Mandaluyong. Ihahatid ko doon ang salapi ninyo na itinago ko. Magagamit ninyo iyon sa pang-iibang bansa. Mga inggit ba ang bansa? Sa ibang bansa ay makakapamuhay kayo ng tahimik. Marami kayong kaibigan sa Espanya at matutulungan kayo para kayo mapatawad. Iniligtas mo ang buhay ko, Elias, ng 2 beses sa kabilang nakasawian ng iyong angkan sa aking angkan. Marapat lamang na ibalik ko sa iyong inyong yamang nawala. Sumama kayo sa akin sa ibang bansa at magturingan tayo magkapatid. Tayo ay kapwa sa palad sa sarili nating bayan. Hindi ako magiging maligaya sa ibang lupain. Dito ko nais magtiis at mamatay. Pero bakit pinapaalis niyo ako dito? Sa ibang bansa ay maaari pa kayong magtagumpay. Kung daranasin ninyo ang ibayong hirap, ay baka dumating ang araw na itakwil ninyo ang sariling bayan. Hindi totoo yan. Wala akong ibang inisip kundi ang kapakanan nitong ating bayan. Hindi niyo ako nauunawaan. Naniniwala ako na iniibig ninyo ang bayan sapagkat wala pa kayong dinaranas sa paghihirap. Subalit isang araw na maranasan ninyo ang hirap, gutom at pag-uusig, naniniwala akong itatakwil ninyo ang bayan ito. Humingi ako ng tulong sa inyo para sa mga sawing palad. Ngunit hindi ninyo ako pinakinggan. Sila ang inyong pinaniligan. Ngayon ay tinutugisan nila kayo at tinuturing na kaaway. May katuwiran ka, Elias. Ako'y taong umaayon lamang sa takbo ng panahon. Malinaw na sa akin ang lahat ngayon na ang ating bayan ay may nabubulok na sakit na kailangan ng panlunas. Isang kanser ng lipunan na kailangang gamutin at supuin. Akong nagtatanggol sa bayan ay isa na ngayong Pilibustero. 300 taong silang nagpapasasa sa atin habang tayo'y nagiging sunod-sunuran sa kanilang pang-aalipusta. Nagyaon ay halos nawawalan na tayo ng pag-asa. Nawawalan na tayo ng pananalig sa Diyos. Wala nang natitira kundi hingin natin ang ating karapatan at lakas. Nakita nila sa harapan ng palasyo na nagkakagulo ang mga kawal. Natuklasan na nila ang iyong pagtakas. Pinahiga ni Elias sa bangka si Crisostomo at tinakpan ng maraming damo. Napadaan sila sa harap ng polborista. Sila'y pinatikil ng bantay. Saan ka nang galing? Dirasyonan ko po ng damo ang pura at ang hukom sa Maynila. Sige, maaari ka nang magpatuloy. Huwag ka lamang magpapasakay ng maski na sino sapagkat may bilanggong nakatakas na ngayon ay pinaghahanap. Kung siya'y iyong mahuhuli, tiyak na magagawaran ka ng gantimpala. Paano ko siya makikilala? Nakalibita at mahusay magsalita ng wikang Kastila, kaya huwag kang pakatitiwala. Sige po, salamat. Nagpatuloy na sa pagsagwan si Elias at saka lumihis ng landas. Pumasok ang bangka sa may ilog Beata. Liliwas tayo para mapagkamalan akong taga Peña Francia. Marapat siguro na tayo maghimagsik. Makinig kayo sa aking sasabihin. Mayaman kayo at maaari kayong makapagbayad ng inyong makakasama. Ngunit baka ang maliliit na tao lamang ang masaktan. Kaunting kalayaan at katarungan lamang ang hinihingi ng mga sawing palad at hindi ang pagkatakwil sa Espanya. Kung ganun lamang ang mangyayari, ay gagawin ko na lamang ito mag-isa, Elias. Hindi ako papayag na matapos akong maging matapat sa bayan at maghangat ng kagalingan ay ito ang igaganti sa akin. Kailangang mailantad ko sa bayan ang kaapihang ito kung hindi walang kabuluhan ang paghangad ng kalayaan. Maaari ba ninyo akong ihatid sa bundok? Nagpatuloy sa pagsagwan si Elias. Andito na po tayo sa Santa Ana. Ito ang lugar kung saan ginugol ko ang maraming masasayang araw. Ang lahat ng alaalang iyon ay hindi na maibabalik ko. Nakarating sila sa malapad na bato at magbubukang liwayway na nang marating nila ang lawa. Iyan ang palwa. Humiga kayo at tatakpan ko kayo ng bayo. Nagpatuloy sila sa pamamangka hanggang sa marinig nila na may isang tinig na sumisigaw. Hinahabol sila ng isang palwa. Nakita ni Elias ang isang bangka na papalapit sa kanila, lula ng mga gwardiya sibil. Crisostomo, mahuhuli tayo! Kayo na ang mamangka sapagkat tatalon ako.
Lulundag ako sa tubig para ako ang kanilang tugisin, ililigaw ko sila. Huwag kang umalis. Lumaban na lang tayo. Hindi tayo magtatagumpay. Wala tayong mga sandata. Magkita na lamang tayo sa Noche Buena, sa libingan ng inyong ninuno. Pagkasabi niyon, ay tumalon na sa tubig si Elias. Nakita ng palwa at gwardiya sibil ang naglalangoy na si Elias at kanilang tinugis. Sunod na putok ang pinakawalan ng mga ito kay Elias. Sumisid si Elias at di na muli pang lumitaw. Makalipas ang ilang oras, ay umalis na ang palwa at ang sibil. Nakita nilang may bahid ng dugo sa tubig baybayin ng Pampang. Nakatingin si Maria Clara sa pahayagan na nagbabalitang nalunod si Ibarra. Ang isip ay nasa kawalan ng sandaling iyon. Dinatnan siya ni Padre Damaso sa ganoong kalagayan. Natakot ka ano? Hindi mo inaasahan ang aking pagdating. Nandito ako para masaksihan ang kasal mo. May sakit ka na naman ba, anak? Bakit namumutla ka? Wala ka bang tiwala sa akin na inaama mo? Sabihin mo sa akin kung anong nangyari sa'yo. Mahal pa ba ninyo ako? Tulungan ninyo ang aking ama para di matuloy ang aking kasal. Noong buhay si Ibarra, gusto kong lumaban, umasa at manalig. Ibig kong mabuhay para marinig kahit papaano ang mga bagay tungkol sa kanya. Pero ngayon, patay na siya. Bakit pa ako mabubuhay at magtitiis? Hindi hamak na nakakahigit si Linares, Kai. Maaari ako magpakasal kanino man noong nabubuhay pa si Crisostomo. Wala namang gusto ang ama ko, kundi ang malaking ugnayan sa mga nasa poder. Pero ngayon, patay na siya. Walang sino mang tatawag sa akin ng asawa. Kumbento o sementeryo lamang ang aking pagpipilian. Anak, patawad. Hindi ko sinasadya ang kalungkutang mong ito. Ibig ko lamang mabigyan ka ng mabuting kinabukasan, ng kaligayahan. Ito'y dahil mahal kita. Mahal mo pala ako. Ako'y huwag mong hayaang ako'y malungkot habang buhay. Patay na siya. Ibig ko na ring mamatay o maging madre. Isang madre? Isang madre? Hindi mo lamang alam, anak ko, ang buhay ng misteryoso nakakubli sa mga pader ng kumbento. Matanda na ako, Maria. Hindi na kita mapapangalagaan, pati ng kaligayahan mo. Humiling ka ng iba pa. Mahalin ang binata kahit sino man siya. Huwag lang ang kumbento. Ang kumbento o ang kamatayan? Diyos ko! Diyos ko! Pinaparusahan mo ako. Pagpalain mo ang anak ko. Ayoko mamatay ka. Magmamadre ka. Diyos ko! Talagang narito ka nga, nagpaparusa ka. Gantihan po sana kayo ng Diyos at inyong kabutihang loob. Ngayong Pasko po ay gusto ko sanang umuwi para makita ang aking ina at kapatid. Hindi ka pa lubusang magaling at lubhang may kalayuan ng iyong bayan. Mahihirapan ka pang makauwi sa inyo. Tiyak na naghihintay ang kalooban ng aking ina sa paghahanap sa akin. Kayo po ay maraming anak, subalit kami dadalawa lamang na magkapatid. Babalik po ako dito at ipagsasama ko ang aking kapatid. Samantala ay nakauwi na sa bahay si Basilio at dinatnan iyong sira-sira at wala ang ina. Paika-ikang pinuntahan nito ang bahay ng Alperes. Inutusan ng babae nga sa bintana ang gwardiya sibil na papanikin si Sisa, subalit kumaripas ito ng takbo nang makita ang mga bantay. Hinabol ni Basilio ang ina pero binato siya ng isang babae sa daan. Tinamaan ng bato si Basilio pero hindi ito tumigil sa pagsunod sa ina. Inang! Ako po si Basilio, Inang! Nagsuot sa gubat si Sisa at sumunod pa rin si Basilio hanggang doon. Makailang ulit na dadapa at bumangon si Basilio pero hindi pa rin siya tumigil sa pagsunod sa ina. Narating nila ang libingan na nasa tabi ng puno ng balete. May pintuan ito na pilit binubuksan ni Basilio. Anyong tatakas muli si Sisa, subalit nagpatihulog na si Basilio. Nagawa pang yakapin at halikan ni Basilio si Sisa. Tigmak ng dugo ang noo ni Basilio at nawalan ng malay tao. Pinagmasdan ni Sisa ang mukha ng bata at natigilan siya nang makilala ito. Napasigaw si Sisa at nagbalik ang alaala. Hinagkan at tiyakap ng mahigpit ni Sisa ang anak hanggang sa napalugmok na rin ito. Nagbalik ang ulirat ni Basilio at nakita ang inang pinanawa ng malay. Kumuha ng tubig si Basilio at minisikan sa mukha ang ina. Idinikit niya ang tainga sa dibdib nito hanggang sa sinakmal ng matinding pagkasindak si Basilio. Patay na si Sisa. Niyakap ni Basilio ang malamig na bangkay ng ina. Pag-angat ng ulo ni Basilio, nakita niya si Elias. Sino ang babaeng iyan? Siya po ang aking ina. Nasugatan ako at may 2 araw na akong hindi kumakain o umiinom man lang.
Hindi magtatagal ay mamamatay din ako. Sunugin mo ang aming bangkay ng iyong ina. Kung walang darating na sino man, hukayin mo ang gintong ginang ito. Ariin mo yon at gamitin sa pag-aaral. Mamamatay akong hindi ko man lamang nasilayan ang ningning ng bukang liwayway ng aking inang bayan. Kayong mapapalad na makakakita, batiin niyo siya, at huwag kalimutan ang mga nalugmok at nasawi sa dilim ng gabi. Pagkatingala sa langit ay kumibot pa ang mga labi na tila nananalangin hanggang sa unting-unting nabuwal sa lupa si Elias.